Magandang araw po sa ating lahat, mga kababayan, mga kabansa, mga kalungsod, mga kalugar, mga kapamilya, mga kapuso, mga kaibigan, mga kalingwahe. Sana po tayo po ay nasa magandang kalagayan ng ating pamumuhay at sana po meron po tayong magandang pag-asa habang tayo ay bumabangon o di kaya ay gumigising sa araw-araw na binibigay o pinagkakalob sa atin ng Panginoong may kapal. Pagpasensyahan nyo na po na ganito po yung aking pananalita sa Tagalog kasi po ako ay Bisaya. Ipinanganak po ako sa Bisaya, sa Mindanao. Pinanganak po ako sa Mindanao. Ako po ay isang Bisaya pa rin. So, ganito po yung aking pananalita. Ngayon po ako ay gagamit din ng Taglish para mapabilis po ang aking pagsasalita. Or aangkop doon. Kasi hindi naman ako masyadong perfecto sa salitang Tagalog o kaya salitang Filipino. I'm an English teacher. So, I was rather an English teacher. So, ganito po yung ating pag-uusapan ngayon. Ito po ang kasalukuyang kaganapan dito sa bansang Pilipinas. Unang-una po ay ang pagtalakay natin sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Alam naman po ng marami sa atin. Alam na ang presyo ng bigas ay patuloy ding tumataas. At tayo mga Pilipino ay sanay na kumakain ng kanin. Hindi naman tayo mahilig sa tinapay. Karamihan ng mga Pilipino talaga ay ang ating unang hinahanap ay ang kanin. Kaya kanin, ang bigas ang pinaka-importante dito sa bansang Pilipinas. At nakapagtataka, hanggang ngayon, walang matinong solusyon ang mga nasa pwesto ng pamahalaan. Kung sino man ang binibigyan ng kapangyarihan dyan sa pwesto nila para masolusyonan o matugunan ang mga suliraning ito na kinakaharap ng bawat Pilipino. Hindi natin alam kung bakit hanggang ngayon wala pa ring solusyon. Nakapagtataka. Hindi ba't malinaw ito sa atin na maraming tinatago sa taong bayan? Paano nangyari na sa kahaba-haba na ng panahon nila sa pwesto, sa kapangyarihan, hanggang ngayon wala pa ring solusyon? Di ba dapat kung matinong nagtatrabaho ang isang tao, mabilis lang dapat, di ba? Bakit hanggang ngayon ay wala pa ring solusyon? Yan dapat yung ating pagbibigyan o pagtutuunan ng pansin, mga kababayan. Kasi tayo po, pamumuhay natin ang maapektuhan. Nagtaas nga, patuloy na tumataas ang presyo ng mga bilihin. Ang tanong doon, bakit hindi tumataas ang sahod ng bawat Pilipino? I was a former OFW. Ex-OFW po ako. Saang bansa? Sa United Arab Emirates. Naririnig nyo, nalalaman nyo, nababalitaan nyo, nakakwento sa inyo ng mga kapamilya nyo, mga kaibigan ninyo na sa
Abu Dhabi, United Arab Emirates, sa Dubai, United Arab Emirates, sa Fujairah, kahit sa Sharjah. Mahal, malaki. O sa English, sinasabi na ito ay high cost of living. High ang cost of living sa United Arab Emirates. Totoo po yun. Pero, bakit maraming OFWs? Marami-rami pa rin OFWs ang nakakapag-imbok ng pera roon habang sila ay nandun. Kasi po, ang sahod doon, halimbawa pag ikaw ay nagtatrabaho sa Dubai, United Arab Emirates, wala naman tax. Ang merong tax doon ay ang mga binibiling pagkain. Yun may tax. Pero sa sweldo, wala pong tax. Dito sa Pilipinas, lahat may tax. Ang tanong, paano ginagastos ng mga taong nakatoka o binibigyan ng kapangyarihan dyan sa mga pwesto nila ang tax o buwis na kinokolekta nila, kinukuha nila sa taong bayan, sa bawat Pilipinong nagtatrabaho. Kung tutuusin nga, lahat ng mga Pilipino, kahit bata, kahit pinagbubuntis pa lang yan, meron ng buwis eh. Bakit ko nasabi? Lahat ng bilihin may tax. Isipin nyo, pupunta kayo sa tindahan, sa sari-sari store na tinatawag dito sa Pilipinas. Pabili po ng candy, pabili po ng Colgate, pabili po ng yelo. Pero yung may-ari ng tindahan ng sari-sari store, binili yan sa malaking tindahan, sa wholesale or sa supermarket. Binili yan sa supermarket. Pag tiningnan nyo po yung resibo, ng may-ari ng tindahan, makikita nyo yung buwis doon. So, itong mga may-ari ng sari-sari store, mga may-ari ng tindahan, magdadagdag sila ng presyo doon sa mga paninda nila kasi nga may tax. So, basically, everyone has to pay, everyone has been being collected with tax. Nagsisimula yan sa mga buntis pa lang. So, hindi pa pinapanganak yung bata, nagbabayad na tayo ng buwis. So, ang tanong ko, uulitin ko, paano ginagastos ng mga taong nasa kapangyarihan, nasa pwesto, ang tax, ang buwis, na kinokolekta sa bawat Pilipino? Sa kahaba-haba na ng panahon, bakit hindi umuunlad ang bansang Pilipinas? Yan, pangalawa kong tanong. Hindi kayo nagtatanong, mga Pilipino. Maraming mga Pilipino walang pakialam. Bakit din? Bakit? Dahil ba abala na sa paghahanap buhay? Posible. Abala na sa paghahanap buhay. Alangan namang nakatunganga ka lang sa bahay, naghihintay kung anong ayuda ang ibibigay, anong tulong galing sa gobyerno ang ibibigay. Wow! Kung doon na lang lagi aasa ang bawat Pilipino, anong mangyayari sa bansa natin? Tingnan nyo nga, isipin nyo maigi, mga Pilipino. Kung kayo araw-araw kayong gumigising na maaga, o di kaya tanghali, o di kaya gabi na, kasi iba-iba ang oras ng trabaho natin. Merong pang gabi, merong pang araw, merong mid-shift na tinatawag.
isipin ninyo maigi. Saan napupunta ang buwis na kinukuha ng mga taong nasa pwesto at hindi naman nakikita ang magandang resulta ng perang nakukolekta nila? Saan napupunta yun? Bakit ganun-ganun na lamang ang pagkukolekta ng buwis sa bawat Pilipino? Isa ko pang katanungan. Maliban sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin, nagtataas din yung buwan ng singil sa contribution natin. Halimbawa, SSS, Social Security System. May nagpaliwanag ba sa SSS? Empleyado ako ng isang pribadong kumpanya. Pag tinitingnan ng payslip, yan yung parang ayokong gawin yung pagtingin ng payslip. Pero kailangan kong gawin kasi gusto kong malaman magkano yung sasahurin ko, ano-ano yung nabawas, para malaman ko, para makapaghanda. Nagbabudget Kailangan may allotment sa ganito, sa bills, sa electric bill, sa water bill, budget para sa araw-araw, sa pamasahe. So, kailangan titingnan yung payslip para makita ka agad na itong halagang ito ng aking sahod mapupunta sa transportasyon. Ito sa pagkain. At sa marami pang ibang gastusin. Bakit hindi nagpapaliwanag itong mga ayensyang ito, SSS, PhilHealth, Pag-ibig, kung bakit sila nagtataas? Di ba dapat meron silang tinatawag na transparency? Para alam naman ng bawat Pilipino na ito pala ang nabawas at saan mapupunta, bakit ganito, at ano yung gagawin. Di ba dapat ganun? Malinaw. O di kaya, baka sabihin naman nila, di pumunta kayo, visit our website for you to check. Oh, really? Pag pumunta ka naman sa website nila, Diyos ko naman, nasaan yung budget? Ba't hindi kayo kumuha ng magagandang designer, web designer, para mapaganda naman yung website ninyo, yung maayos, yung user-friendly, at saka yung kaaya-ayang tingnan. Hindi yung pipitsugin tingnan. Hindi yung interesting. Dapat interesting. You should hire. Sana naman din po, yung mga tao na nandyan sa pwesto o tinatawag nilang kapangyarihan daw, ay magkaroon ng konsensya yung mga utak ninyo, yung mga budhi ninyo, na magtrabaho ng maayos para alam ng taong bayan kung ay yung buwis ko pala napunta sa pagpapagawa ng daan. Sana naman po maganda yung daan na ginawa, hindi yung mabilis masira, kukumpunihin na naman pagkatapos ng 5 taon. 5 taon ba? Aabot ba ng 5 taon? Swerte kung aabot ng 5 taon, no? Pangalawa, napapabalita ang napipintong digmaan daw sa bansang China at dito sa bansa nating Pilipinas at dito sa bansang Pilipinas. Kayong mga kababayan ko, mga kabansa ko, hahayaan nyo bang may mangyaring ganitong digmaan?
Bakit niyo hahayaan? Paano ang pamumuhay ninyo? Sige nga, pag-isipan niyo ng maigi. Pag-isipan niyo po ng maigi. Ano ang mangyayari pagkatapos ng digmaan? Ano ang epekto ng digmaan? Theoretically, the effects of war are freakingly bad. Bakit? Bakit pangit? Bakit hindi maganda ang epekto ng digmaan? Siyempre, magugutom. Bakit magugutom? Binomba eh. Halimbawa, dyan sa Cagayan, Tuguegarao, Cagayan Valley. Cagayan Valley? Sa Tuguegarao, kung saan may mga kapatagan pala yan. Pag binomba yan, sira yung mga pananim. So, magugutom. Siyempre, yung mga tindahan, yung mga supermarket, pag binomba, mawawala yung mga paninda, sayang, magugutom. Mauuhaw. Siyempre, pag binombat, kung saan-saan pupunta yung missiles, yung mga bala. So, yung dam, baka masira yung dam. So, mauuhaw. Isa lang yan sa mga halimbawang epekto, masamang epekto ng digmaan. Kaya pag-isipan ninyo. Nag-iisip ba kung sino yung mga nasa pwesto ngayon, nanunungkulan ngayon? Nag-iisip ba sila sa masamang epekto ng digmaan? Bakit nagkakalat sila ng impormasyon na may posibleng digmaan? Bakit hindi kayang ipalabas ng mainstream media na lang sana yung palaging national safety and security? Bakit kailangan may mga ganitong balita? Para ba kumita? O para manakot? Ano ba talaga ang dahilan? Manakot? O sila kumita? O propaganda ng mga politiko? OMG. Alam nyo, mga Pilipino, kailangan talagang maging alerto tayo, maging bukas ang ating mga kaisipan sa totoong mga kaganapan. Huwag tayong agad-agad na maniniwala sa impormasyon na hindi manggagaling sa isang lehitimong tao na merong puso, may puso para sa atin, sa bawat isang Pilipino, may puso para sa bansang Pilipinas na ipamahagi ang ganitong klaseng impormasyon. Huwag tayong maniniwala sa kung sino-sino nagsasabi-sabi dyan na ganito yung nangyayari sa Pilipinas. Kahit dyan, pag nag-search kayo using different websites, the mainstream media, for the news, we can just have to rely on them na ito nangyayari sa ganitong bansa, ito nangyayari sa ganitong bansa. Okay, sige, paniwala natin kasi mainstream media yan sa bansa nila eh. Halimbawa, yung nangyayari sa nadigmaan sa the Israel and Hamas war. What's the bad effect? What are the bad effects? Diba pati mga bata nasa peligro ang buhay. Maraming namatay ng mga bata
Sabi nga ni Dr. Jose Rizal, ang mga kabataan ng pag-asa ng bayan. Kung ilalagay natin yung sinabi ni Dr. Jose Rizal doon sa Palestine, sa Gaza, yung mga batang nakatira doon sa lugar na yon, paano na ang bansa nila? Paano ang teritoryo nila? Yung mga kabataan, maraming nagbuwis ng buhay. Di mo naman sabing aksidente yun. Digmaan po yun, hindi siya aksidente. Ano yun, aksidenteng binomba? That's so stupid. Kaya pag-isipan po natin bawat Pilipino. Hindi yung, ay kasi dilawan ako, ito yung partido na pinagkakatiwalaan ko. Hindi tayo magbibigay ng buong tiwala sa isang partido, ng buong tiwala sa isang politiko. Gawin po natin kung ano ang ating mga pangarap, kumilos po tayo sa pamamaraan natin para kung ano man yung pangarap natin, maisakatuparan natin. We can make our dreams come true. It's just that we have a lot of contributions to the Philippines' progress. Bakit? Nagbabayad tayo ng buwis eh. Pero, balik nga uli, babalik tayo doon, paano ginagastos ang buwis na kinokolekta mula sa bawat Pilipino? Yan yung tanong. Marami ba tayo nakikitang maganda, malinis na pasyalan? Oo, marami naman. Kasi, pagmamayari ng mga pribado, grupo. Pagmamayari ng mga pribadong grupo, tulad ng Ayala, tulad ng C family, mga naiwang kapamilya ni Henry C. Di ba namatay na si Henry C? Yung MOA, pasyalan yan ng mga Pilipino. Sino may-ari? Di ba pribado yan? BGC, dito sa Taguig, dyan sa Taguig, sinong may-ari niyan? Ayala, sinong may-ari niyan? Di ba pribado? Ang gobyerno, meron ba ang gobyerno na ipamigay, or hindi ang tamang salita, hindi yung tamang salita na ipamigay? Meron bang nagawa ang gobyerno na magandang pasyalan? Malinis, maganda. When I say beautiful place, it means clean, right? It means tidy. Meron ba? Magbigay nga kayo ng halimbawa. Yung Liwasan ng Bonifacio sa Manila, sa Maynila, Intramuros sa Maynila. Malinis ba? Di ba maraming kalat? Kung di man maraming kalat, maraming kalat. Anong silbi ng mga basurahan? So, paano nangyayari yung ganito? Saan pupunta yung buwis ng taong bayan? Bakit hindi magawang panatilihing maganda ang isang pampublikong pasyalan sa bansang Pilipinas? Bakit ang mga turista ay gusto na lang magpunta sa mga, maganda rin naman yun. Oo, maganda yun na nakakapunta sila dun sa mga probinsya kasi nandun
nandun yung gusto nilang puntahan beaches. They like beaches. So they rather go to the provinces, to the rural areas, instead here in Metro Manila. Kasi kung sa Metro Manila, saan sila papasyal? Diyan lang sa BGC, diyan sa Manila. Imkalat, sa Ermita, sa Malate. Makalat, diba? You go around, you check. You can check every day kung aling araw ang malinis ang lansangan. Tingnan nyo. So, paano ginagastos ang pera ng bayan? Ang kaba ng bayan? Kung hindi pala nagpapasahod sa mga street sweepers na gawain ng isang ahensya ng gobyerno. Diba? Diba merong agency yung government? The LGUs hire workers to maintain cleanliness in the area. Paano ginagastos? Yan ang tanong. Bakit hindi mapanatili ang kagandahan sa bawat lugar? Paano ginagastos ang pera ng taong bayan? Dapat yan ang we should have cared for this. We should have interest on this kind of topic, on this kind of issue. Kasi para sa atin yan Paano ginagastos ang buwis na kinukolekta sa bawat Pilipino? Mind you, you are being collected an amount from your salary, from the SSS, the Pag-ibig, the PhilHealth. Ang lalaki ng halaga ng binabawas. Nobody explains. Uulitin ko yung sinabi ko kanina. Sasabihin, pilosopong sasabihin, you can check our website. Kung sino man yung nasa pwesto. You can check our website for the announcement. Sa payroll ko, sa payslip ko, merong SSS WISP. What does it mean? Kailangan ko pang i-google ano ibig sabihin ng SSS WISP kasi malaki yung kinaltas. Diba? Maganda, nakakapag-loan ka. Merong requirements doon bago ka makapag-loan. Diba? 2 taong contribution. That would be 24 months. Right? Am I right? Correct me if I'm wrong. At merong mga kumpanya na hindi nagbibigay ng buwanang kontribusyon pero kinakaltas sa mga empleyado. Aminin, may mga ganyang kumpanya. Kaya bawat Pilipino, kung kayo ay nagtatrabaho at kayo ay isang empleyado, you have to check by yourself. Double check. Do your job also. We have to do our job. Para sa atin to. We have to be vigilant. We have to be alert. Kasi marami po ang mga inihalal, ibinoto nyo ng mga politiko, na mga simpleng politiko pala talaga sila. Hindi sila leader. Iba ang politiko sa leader. You find that. You find the definition. Google it. You can Google it. Please Google it. Leader and politician. What's the difference? Okay? Kaya bawat Pilipino, maging alerto, uulitin ko po, maging alerto, maging matibay ang loob,
Bakit ko nasabing matibay ang loob? Siyempre, pag panahon ng eleksyon, pag binigyan ka ng pera, kahit 100, tinatanggap. Anong nabibili sa 100 ngayon? Sige nga, kapalit ng ilang taon sa pwesto yung politikong nabigay sa'yo ng 100. Sige nga, sinong yumaman? Sinong talo? Di ba ikaw na binayaran ng 100 lang? 100 lang binayad sa'yo. Pero milyon-milyones yung nakukuha. Kinukuha nang hindi natin alam. Diba? Posibleng ganun. Wala tayong ebidensya. Pero, ang tanong nga, balik ulit dun sa katanungan, paano ginagastos ang buwis na kinukolekta sa bawat Pilipino? Sige nga. Sagutin nyo nga at babasahin ko. Interesting yan. Should be interesting. Could be fact. Pakita nyo nga. Pilipino maging... My God. You should have learned. You should have learned from history. That's what they are telling. A lot of concerned Filipino citizens. I may not mention their names because I have not asked their permission. Gusto ko magbanggit ng pangalan. Kaso hindi pwede. Kasi hindi naman ako nakapagpaalam sa kanila. This is my first time to make this video. This is my first time to share this. So that, or hoping that I can awaken your interest on this matter. This is for national security. Kailangan maging alerto po tayo at maging bukas ang ating kaisipan. Inuulit ko na naman ngayon lang sa mga nangyayari. Maging alerto po tayo. Masasabi ko, maraming manlulokong politiko. Bakit ko nasabi? Nasabi ko kasi sa oras ng kampanya, maraming sinasabi, maraming sinabi. Pagdating sa panahon na nakuha na niya yung gusto niya, na ihalal na, nandyan na sa pwesto, lahat ng sinabi nung kampanya, ni isa, walang natupad, walang nangyari. Anong tawag mo doon? Manluloko. Diba? Ginamit ang taong bayan para makuha yung gusto niya. That is self-serving politician. I may not use the word leader because a leader leads. Well, you can have an argument with me. Leader is a person who leads. Okay, a leader can be bad. A leader, a person who leads. Correct? So, a leader who leads, a person who leads the bad. Well, yeah. They can be called leader. It's just not bad leader. Well, you have the freedom, may kalayaan kayong magkomento, magsabi, mag-correct, itama yung mga mali kong nasabi. But this is my opinion. You have your opinion, and I'm just very thankful that you are sharing your opinion with me, and that I am able to learn. I am learning from you. You are learning from me, right? So it's a vice versa. It's a good relationship. We can build a good relationship. I am learning from you, you are learning from me. Ang sa akin lang, ang gusto kong mangyari ay maraming mga Pilipino ang mabubuksan ang kanilang mga kaisipan at maging alerto palalo sa kung sino
ang taong dapat nandyan sa pwesto para magsilbi sa taong bayan at sa bansang Pilipinas. Hindi yung mga taong puro salita, 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 kulang naman sa gawa. Yan ang tatandaan po ninyo mga Pilipino. I cannot imagine Filipinos for very long time having a hard time traveling, going to work, and back home. Naiintindihan nyo ba? Ang sinabi ko, hindi ko kinakaya palagi na maraming Pilipino nangangarap pero hindi magawang maging posible yung pangarap nila kasi paglabas pa lang nila ng bahay nila, kahit sa loob pa lang ng bahay nandun na yung negative energy. Kasi sa mga naririnig na balita, sa mainstream media, ang dami-dami, puro filtered information are disseminated. There are fake news. Hindi ko sinasabing lahat fake news. Merong nagsasabi ng mga kasinungalingan na impormasyon. Paglabas mo ng bahay, nandun na nga sa loob ng bahay, negative energy dahil sa mga naririnig na panood. Paglabas ng bahay, meron pa rin bad energy sa biyahe. My God, pag sumakay ka ng pampublikong sasakyan, siksikan. Merong mga jeepney drivers, grabe yung mga ugali. Walang customer service. Akala mo sila yung hari. Kasi pag mamay-ari nila yung jeep sa Tagalog, jeep. Pag mamay-ari nila yung sasakyan, oh really? It's yours. O merong boundary lang na tinatawag. Diba? Tayo dapat mga Pilipino, bawat isa sa atin nagtutulungan. Nagkakaisa dapat tayo na itaas yung ating dignidad, yung ating pagkatao, yung ating mga sarili. Tayo po dapat ay magtutulungan para po sa ikauunlad ng ating bansa. That could be an ideal dream, but I'm hoping so it will happen. Magkaisa po tayo, mahalin natin yung sariling atin. Kasi sa napakahabang panahon, naramdaman ko lang yung kaginawaan kahit papaano. Naramdaman ko yun nung panahon ni FPRRD, nung siya ang namuno sa bansang Pilipinas. Kahit may pandemya nun, naramdaman ko pa rin a little bit, but there was a progress that time. There was safety. Naramdaman ko rin yun. Ngayon, naiisip ko, safe bang lumabas? Paggabi, pag-araw nga, kailangan alerto ka eh. So there's the stress already when you go out from your house. There's the negative vibe. That's why Filipinos, I'm calling your attention, please. Be alert, be wise, at magkaisa po tayo na magkaisa po tayo na pagandahin po ang ating laban para sa ikauunlad ng ating bansa. Doon po tayo pumanig.
kailangan panig tayo sa sarili natin kung ano yung tama. Sarili natin ang unahin natin. But, it's just that meron tayong malaking kontribusyon sa kaikaunlad ng ating bansa. Hindi lalago ang isang bansa kung wala sa atin. Kinukuha nila yung tax eh. Binabawasan tayo eh. Kaya lumalago yung bansa. Yun nga ang tanong uulitin ko. Paano ginagastos yung taxpayers' money? Magtanong po tayo. Mangalap ng impormasyon, maging alerto, maging matalino. Huwag po tayong magpabayad. Dahil yan ay para sa katuparan ng totoong kasiyahan para sa sarili ninyo. Malinis ang konsensya, may peace of mind. Sige po, sa susunod po ulit mga kababayan, kabansa, kalingwahe, mga kapamilya, kapuso, at mga kaibigan, kalugar. Maraming salamat po sa pakikinig. Sa susunod po, makikita nyo na po ang aking mukha. I'm just not prepared to face or to reveal myself. My face rather, not myself. I'm willing to reveal myself. I mentioned a while ago where I was born and what my job is, and just not prepared with my face. Okay? Thank you very much, and God bless the Philippines. Truly.